to sing my great Redeemer's praise, the glories of my God and King, the triumphs of His grace. My gracious Master and my God, assist me to proclaim, to spread through all the earth and broad the honors of thy name. He breaks the power of cancelled sin, he sets the prisoner free. His blood can make the foulest clean, His blood avail for me. He speaks and listening to His voice, new life the dead receive. The mournful broken not rejoice, the humble poor believe. Look unto Him, ye nations own, your God, ye fallen race. Look and be saved through faith alone, be justified by grace. See all your sins on Jesus laid, the Lamb of God was slain. His soul was once an offering made for every soul in pain. God and praise and love be ever given by saints below and saints above, the church and earth and heaven. Oh, for 1,000 tongues to sing my great Redeemer's praise, the glories of my God and King, the triumphs of His grace. Isang maganda at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ang bilis ng panahon, parang kailan lang ay nag-uumpis ang year 2021. But now, we are almost on the second half of the year. And as we look back, when the year has started, it has started with a lot of challenges, uncertainties, and worries with the coronavirus around. Before we read the words that we will focus on today, let us bow our heads and utter a prayer of thanks and worship to our God and Savior. Let us pray. Dear Lord God, thank you for your love and blessing that made us continue our lives despite the uncertainties and troubles that the world have right now. Alam namin, Panginoon, na lagi kang naririto sa aming tabi upang patuloy kaming gabayan at alalayan sa bawat laban ng aming buhay. Salamat sa araw na ito na ibinigay mo sa amin upang muli ay makarinig kami ng mensahe mula sa iyo. Gabayan po ninyo ang bawat isa upang ang aming marinig ay ang mga salita at mensahe na galing sa iyo. Guide and guard our hearts that we will be able to love and accept the people around us, and that we maintain to share the love that you have given us. This we pray in Jesus' name. Amen. Again, good morning po sa ating lahat. Ang mensahe na ating pagbubulay-bulayan is matatagpuan sa Aklat ni Marcos, Kabanatang 5, talatang 24 to 34, which reads like this. Kaya sumama si Jesus sa kanya
at maraming tao ang sumusunod at sumisiksik sa kanya. Ngayon, may isang babae na 12 taon nang dinudugo. Nahirapan siya sa kamay ng maraming manggagamot at naubos na ang lahat ng pag-aari niya, pero hindi bumuti ang kondisyon niya. Sa halip, lumala pa ito. Nang mabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, nakipagsiksikan siya sa mga tao at lumapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito. Dahil paulit-ulit niyang sinasabi, "Mahipo ko lang, kahit ang damit niya, gagaling ako." At tumigil agad ang pagdurugo niya at naramdaman niyang magaling na siya at wala na ang sakit na nagpapahirap sa kanya. Agad na naramdaman ni Jesus na may lumabas na kapangyarihan sa kanya at lumingon siya sa mga tao at nagsabi, "Sinong humaypo sa damit ko?" Sinabi ng mga alagad niya, "Sinisiksik ka ng mga tao, kaya bakit mo tinatanong, sino ang humipo sa akin?" Pero tumingin siya sa paligid para makita kung sino ang gumawa nito. Alam ng babae na gumaling siya. Takot na takot siya at nanginginig na lumapit kay Jesus at sumubsob sa paanan nito. At sinabi niya ang buong katotohanan. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Anak, pinagaling ka ng pananampalataya mo. Umuwi ka na at huwag mag-alala. Wala na ang sakit na nagpapahirap sa iyo." Ano po ang makikita natin sa mensaheng ito? Ipinakikita nito that God is very sensitive at aware sa presence ng bawat isa sa atin. Sa karamihan ng tao na nagsisiksikan ay nararamdaman pa din niya na may isang babaeng humawak sa laylayan ng kanyang damit. Let us imagine, if we are in a very crowded place and someone touch our clothes, we would normally don't mind it kasi nga siksikan at alam naman natin na hindi maiiwasan na may makabangga sa atin. This shows that God is sensitive to the condition of each one of us and knows of our presence. Sa dami ng humawak sa kanya, he was able na ihiwalay sa karamihan ang babae na may lubos na pananampalataya na maaari niyang gawin sa kanyang kalagayan. Ano nga ba ang kalagayan ng babaeng ito? Isa-isahin natin. One thing that is very evident is that she is suffering on her physical condition. Suffering from continuous bleeding for 12 years and it is not a joke. So, imagine na lang natin na dinudugo or kahit ano pa mang sakit for 12 years pag dire-diretso nangyayari sa'yo, it will drain you physically. Also, financially, she is also drained, which is shown sa verse 26. She already spent almost what she has. So financially, may struggle na rin ang babaeng ito. Isa pang mabigat na kalagayan niya is yung relationship and spiritual suffering. Why? Because at that era o nung panahon na yun, nobody would want to be associated with her. She is considered unclean, cursed, and there are so many things that she is not allowed to participate or do because she is bleeding. Dahil sa mga ito, makikita natin yung hopelessness or kawalang pag-asa. Bakit? Tulad ng nasabi sa mga naunang talata, she already has used all her resources, but she was never healed. Her conditions worsened. She could not be with anyone, as she is considered unclean and cursed. But despite of that, she also has shown her great faith. Hindi niya inasam na makausap niya ng matagal o mismong si Jesus ang lumapit sa kanya upang mapagaling siya. She believed that just by touching any part, even the lowest part of his cloth, will do miracles and will make her well. At the same time, narinig lang niya ang tungkol kay Jesus. And hearing is more than enough for her to trust and take a risk to go kahit alam niya na mahirap dahil sa kalagayan niya. She knows and believes that it is only Jesus that could heal her. Makikita din natin yung confession na ginawa ng babae dahil nung hinanap ni Jesus ang tao na humipo sa kanya, the woman has shown humility and immediately confessed what she has done. In return, Jesus has blessed this woman with His grace and healing.
Immediately, inacknowledge niya ang babae as anak niya tulad ng makikita sa talata 34. It shows that we are children of God and our faith in God could really do wonders in our lives. Kahanga-hanga ang babaeng ito sa kanyang deep faith and trust in what Jesus could do to her life. In our time, in this present day, the lady represents every one of us in various aspects of our lives. Let us accept the fact that this word creates anxiety, troubles, and worries, especially sa panahon ngayon. There are people among us who is suffering physically, financially struggling, experiencing problem in our relationship with the people around us. Some people have spiritual struggles, and many are in the midst of hopelessness because of what is happening around us. Lumingon tayo sa paligid natin at makikita natin ang ating kapwa-tao. That one way or another, just like the lady on the passage, is suffering. Even us personally, we at some point in time has suffered what the woman has been suffering. Personally, I can clearly remember when I was diagnosed with gastric cancer several years ago. Ang unang pumasok sa isip ko is yung takot on what would happen to my family. How my children will take it and if they are ready to face life on their own. At that time, personally and honestly, I am ready anytime. But being a mother, something is holding me back kasi I want to make sure that my children will be strong enough to face life. I have doubted my relationship with my family because I chose to keep it a secret to them until I know that I am safe or if I am going. I doubted their capability to face the struggles of life. At the time, I have communicated with the local pastor, telling my situation and asked for prayers. And true enough, God is amazing and has shown me how He loves and blessed me. After treatment, laparoscopic procedure, I gradually recovered and right now, I trust that God has completely healed me. Mark 5:24-34 is a good reminder that in any aspect of our lives, we only need Jesus to heal and save us. Kapatid, kahit ano pa man ang burden mo ngayon, physical man yan, financial, problema sa relasyon, spiritual suffering that creates hopelessness in your heart, try mo lumapit sa Diyos. Confess and pour your heart and your mind to Jesus and trust that He will be in full control of your situation. Allow God to lead your life. Trust Jesus to work in your life and show how loving and merciful He is. Ready ka na ba na ibigay ang buong buhay mo sa Panginoon? Ready ka na ba na ipagkatiwala ang buong pagkatao mo sa Panginoon? Let us pray. Dear God, examine our hearts and our minds. Touch our lives and heal us from all our sufferings. Erase all our worries and anxiety and teach us to fully trust your plan, your will, and how you work in our lives. Thank you for each day that we wake up with strength and your blessing to go through all the challenges of life. We trust and believe that with you, nothing is impossible. Any challenge that we face right now is just a learning process that we could easily go through because of your love and your grace. Bless and protect our family, friends, our church workers, the frontliners, and the people around us. We also pray that you give us a humble heart for us to be able to confess what is in our heart and to be able to forgive people that in one way or another may have offended or hurt us. Give us a loving heart and make us live our lives in your image and in your will. This we pray in the mighty name of our Lord, King and Savior, Jesus. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang biyaya at ang pagpapala ng ating Panginoon Diyos ang siyang bati po namin sa inyo sapagkat sa umagang ito, mula sa pagbangon natin ay muling ibinigay sa atin ng ating Panginoon Diyos ang lahat ng mga pangangailangan natin, maging ang kalakasan ng ating buhay. Naalala mo ba, kapatid,
na ang lahat ng mga bagay na pinagdaanan mo, maging ako, maging kaming lahat, yung mga pinagdaanan natin, isang bagay lamang ang naalala ko at ito yung nais kong ipapaalala sa inyo. Hindi naman kayo pinabayaan ng Diyos eh. Tinugon ng Diyos ang lahat ng inyong mga panalangin at dahil dyan, ang hamon ko sa inyo, samahan mo ako sa panalangin ito. At naniniwala ako na kung anuman ang iparating natin sa Kanya, kung anuman ang laman ng puso natin, ang damdamin natin, na malaman ng ating Panginoong Diyos ang ating mga pangangailangan, ang katiyakan ay hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Diyos. Halika, samahan mo ako sa diwa ng panalangin. Ikinagagalak at ipinagpapasalamat namin ang inyong patuloy na biyaya sa amin na hindi ka nagkulang sa amin, O Diyos. Pinupunuhan mo ang mga kakulangan sa aming buhay. Naalala namin na sa mga panahon na walang-wala kami, binigyan mo kami ng mga pangangailangan namin. Naalala din namin, Panginoon, na sa mga panahon na meron kaming karamdaman, pinagaling mo kami, iniligtas mo kami sa kapahamakan, inilayo mo kami sa COVID-19 dahil kinoveran mo kami ng iyong pakpak. Ang iyong mapagpalang kamay ang siyang naranasan namin. Kaya sa napakagandang umagang ito, sa inyong mga salita na narinig namin, samahan niyo kami, Panginoon, sa pagpapatuloy ng aming buhay at gamitin namin ang inyong mga salita na ito magiging kalakasan namin at ang kahilingan namin. Dakila namin, Panginoon Diyos, ay patuloy na ibigay at igawad mo sa amin. Hindi lamang ang aming mga personal na pangangailangan, kundi igawad mo sa amin kung paano kami magpalakas, kung paano namin palalakasin ang aming buhay para ito'y gamitin namin sa patuloy na paglilingkod at patuloy na pagpapahayag namin ng inyong mga salita. Inilalapit namin ang kalagayan namin, O Diyos, sila na merong mga nais na mangyari sa kanilang mga buhay, sila na nakahiga ngayon sa loob ng hospital, dulot ng karamdaman, sila na nawalan ng mga trabaho, O Diyos. Dalangin po namin, igawad mo nga ang lahat ng mga bagay na kasagutan ng lahat ng aming mga binanggit upang sa araw na ito, sa umagang ito, sa panalangin ito, ang katiyakan ay meron kaming Diyos na tutugon at magbibigay ng lahat ng aming mga pangangailangan na aming nabanggit. O Diyos, humihingi din kami sa inyo ng kapatawaran kung nasumpungan mo man kami na merong mga kasalanan o merong mga bagay na nagagawa namin na hindi namin naabot ang pamantayan ng iyong anak na si Jesucristo. Igawad mo sa amin ang iyong pagpapatawad para may pagpatuloy namin ang aming buhay at palakasin mo kami ang aming pananampalataya para kaya naming harapin ang lahat ng mga bagay na darating at darating pa sa buhay namin. Ang iyong bendisyon, ang iyong kaaliwan, ang iyong biyaya, ang iyong pagpapala, ang kalakasan ng aming spiritual na kalagayan ng buhay, ang tugon ng aming mga pangangailangan ng siyang kailangan namin at ibahagi mo ito bilang bahagi ng iyong bendisyon ng aming buhay para sa buong maghapong ito ay maranasan namin ang biyaya mula sa inyo. And this is our prayer and benediction through the mighty name of our Lord Jesus Christ in heaven. Amen.